Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ito, may paliwanag natin sa inyo kung paano malaman na sira yung motor. Kasi tinis natin to kanina. Nung pinaikot natin, sinaksak natin, may resistance naman itong motor. Tinis natin kanina. Ngayon, pag mahina yung motor, mahina ang ikot, tapos tinutulungan mo sa pag-umikot ng ganyan, saka sa umikot pero mahina, isa na yan na kapasitor din. Ngayon, tinesting natin kanina yung kapasitor. Ilagay natin sa capacitance. Yan ang lumabas, 1.5 UF. Ibig sabihin, kulang na ito ng 0.5 UF. Defective na yung pinaka-kapasitor niya. Yan ang unang-una yung gawin. Halimbawa, mahina ang motor, mahina ang ikot ng ilisi. Doon muna tayo sa kapasitor or mag-test tayo dito sa reading ng resistance ng motor. Ngayon, may resistance sa mga motor. Tama ba na may ano siya? Na okay pa yung motor na to. Ito yung papakita natin kung paano malaman na good or defective na rin yung motor ng inyong electric fan o yung mga winding niya sa loob, yung kulay tanso. Ngayon, ang gagawin natin, lagay natin dito sa isang linya ng plug ang isa, tapos dito sa isa. Tapos i-select natin dito sa ohms. Sa resistance tayo. Ayan, sa ohms tayo. Ngayon, itong ano na to, ito yung pinaka-speed niya. I-ano natin. I-select natin sa yung selector knob ng speed niya. Select natin sa number 1. Tingnan natin kung ano ang lumabas. 197 ohms. 197 ohms. Speed 2 tayo. Ito, naka-ano lang tayo dyan. Naka-permis lang tayo dito sa, ano niya, sa plug. Select natin sa speed 2. 195.5. 195.5 ohms. Yun ang reading niya. Sa speed number 2. Ayan guys. Speed number 3 tayo. 169 ohms. May reading sa guys, di ba? 168.7. 68.7 ohms. So nakikita nyo guys, may reading siya, di ba? Bakit hindi naman siya malakas ang ikot niya? Pinalitan natin ng 2 microfarad na na kapasitor. Ayan, 2 UF na yan. Kasi 2 UF yung luma niya. Ngayon guys, subukan natin isaksak. Isaksak natin siya kung gagana yung electric fan. Tapos lagyan natin siya ng masking tape para makita nyo na umiikot siya. Kasi kalimitan pag yung iba nagtitest, okay naman siya, di ba? Yung reading niya, mayroon siyang reading. Pero tanong ko sa inyo, tama ba tong reading na ito? Na good pa ba yung motor? Pero bago yan, itesting muna natin dito. Select natin sa number 1. Ayan, umuugong na siya guys. Ayan. Umiikot siya, di ba? Kaya pigilan. Ayan. Kaya sa pigilan.
Oh. Kaya sa pigilan. Speed number 1 yon. Speed number 2 natin. Para walang pagbabago. Yan ang mga sign na sira na rin yung motor. Speed number 3 natin. Walang pagbabago. Wala sang pagbabago. Kaya ibig sabihin defective na rin yung motor at saka mabilis ito uminit pag yung motor ay defective. Bumaba na yung resistant value ng winding niya. Kaya ganyan yung nangyayari sa mga motor ng electric fan. Kaya pigilan. Number 3 na yan guys. Ayan, number 3 na yan. Kaya pag naka-encounter kayo guys ng ganito, mga ganitong mga problema, yan, ibig sabihin defective na yung motor ng electric fan. Huwag kayo magbabase sa reading ng electric fan na gaya nito, napakababang reading. Tingnan nyo, hindi siya magkalayo. 197 ohms, 195.5 ohms at saka 168.7 ohms. At saka nagre-reverse ganyan clockwise at saka counterclockwise na yung ikot ng ano niya, motor. Ayan, pwede mo na laro-laruin yan ganyan, pabalik-balik ng ganon. At saka may napansin din ako nito guys, ito sa electric fan na to. Pag ako bibili, hindi kayo bumili ng ganito. Ayan. At saka mainit na yung motor guys, mainit na siya. At mabilis uminit. Ito sa may swing motor siya. Ayan, swing motor niya. Wala sang gearbox. Tingnan nyo sa likod, wala sang gearbox. Ayan. Ibig sabihin, hindi mo siya mapa-steady ito. Tuloy-tuloy lang yung ikot ng motor. Bali yung motor niya ay yung swing motor niya na 220 volts to 240 volts, 50 to 60 hertz. 2.5 ang RPM niya. Kaya mababa. Bukas ko kanina, nagtaka ako dito sa cover niya. Tingnan yung cover niya. Ayan. Wala siyang butas dito na ilalagay doon sa niya, yung sanab niya na pwede mo mapatigil ang ikot ng swing ikot, ang ikot ng gearbox. Wala siyang butas. Ayan, silyado. Kaya itong electric fan ito, tuloy-tuloy lang yung ikot nito. Ang ganito. Yan ang mga dahilan na sira na yung motor. Okay yung shafting, okay ang bushing. Pero ang motor, pag pinaandar mo siya, pag hindi mo tinulungan na paikutin, kagaya nito, hindi siya umiikot. At saka pag napansin mo naman, okay naman yung niya, yung play ng niya. Ayan ng shafting niya. Wala sang hagod na may sira ang bushing. Kaya dito na tayo magbase na sira na motor niyan. Kasi pag nag-test tayo ng ng motor ng maayos, ito yung niya, nakaswing motor niya. Pag nag-test tayo guys ng maayos na motor, ito bagong motor nito, electric fan na to. Ito ay Astron. Ganito lang yan guys. Yan. Ay doon mo makita na napakalayo ng diferensya sa resistance reading niya. Kaya doon tayo magbase. Hindi tayo magbase na may reading ang niya. Yung motor niya may resistance. Huwag tayo magbase dyan. Select natin sa number 1. Ayan, 667, 61 ohms. Ayan, 599 ohms. Napakalayo, di ba? Sa natin dito kanina. Number 3 niya ay
438 ohms. Yan ang good na reading ng motor. Kasi kapapalitan natin ang motor nito. Testing natin ulit. Ayan. 662 ohms. 599 ohms. 538 ohms. Kaya doon tayo magbase na sa ganitong mga reading ng motor ng electric fan. Okay yung reading, pero mababa siya. Sige guys, salamat sa panonood. Sana may kuha kayong idea kung paano yung malalaman nasira na ang isang motor ng electric fan kahit may reading yung resistance ng winding niya. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.